Nagkatinginan ang lahat dahil sa gulat. Halos tumigil ang puso ni Alec. Ngunit pagkatapos ay mabilis siyang natauhan at nagdahilan. Celia, narinig mo ba ang sinabi ko? Don't get me wrong. Ibig kong sabihin, nasa hustong gulang na ako para maging ama mo. At palagi kitang tinatrato bilang anak na wala ako. Wala akong masamang hangaring sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Nora at tinapik si Alex sa balika. Mr. Wagner, tinakot mo ko. Akala ko anak mo talaga si Celia. Napaungol si Alex sa sakit nang hindi sinasadyang matamaan ang kanyang sugat. Mr. Wagner, okay ka lang? Tanong ni Celia nang may pag-aalala at humakbang pasulong. Umiling si Alec, ngunit naagaw ang atensyon niya kay Tyson na nakatayo sa tabi ni Celia. Bago dumating sa city, nakarinig siya ng mga chismis tungkol kay Tyson at hindi niya ito nagustuhan. Naramdaman ni Tyson na may mali kay Alec at desidido siyang alamin ito. Mr. Wagner, tumatanda ka na at hindi ka pa rin kasal. Mukhang hindi mo inaasam ang pag-aasawa at pamilya. Pero tinatrato mo si Celia bilang anak mo. Hindi naman sa ayaw ko magpakasal. Hindi ko lang makakasama ang babaeng mahal ko. Kaya walang kwenta ang pagpapakasal para sa akin. Kamukhang kamukha ni Celia ang first love ko. At meron din siyang anak na kasing edad ni Celia. Kaya noong una ko siyang nakilala, sinimulan ko siyang tratuhin na parang sarili ko siya. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawang lalaki. Ni isa ay tila walang umaatras. Habang pinagmamasdan ang nakamaskarang si Tyson, nakaramdam ng pamilyar si Nora. Hinila niya si Celia sa kanyang tabi. Cel, hindi mo ba naiisip na kamukha ng asawa mo si Mr. Reyes? Napaubos si Celia at nautal. No, sa tingin ko hindi sila magkamukha. Paano mo maikukumpara ang asawa ko kay Mr. Reyes? Tsaka alam mo naman ang pangalan ng asawa ko, hindi ba? Paano siya naging si Mr. Reyes? Parang may kasalanan si Celia. Ngunit alam ni Nora na hindi maaaring magkaparehong tao sina Tyson at Nola. Kaya kinalimutan niya ang paksa. Masama ang pakiramdam ni Celia at wala na siyang ganang magtagal pa. Halos tapos na ang pag-uusap ni Alec at Tyson. Kaya umalis na siya na mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Sa kanilang pagbabalik, si Celia ay nakaramdam na kahina-hinala. Nakikita kong walang gusto sa akin si Alec. Pero kung tinatrato niya lang ako na parang anak niya, masyado siyang mabait sa akin. May mga pagdududa si Tyson. Cel, sa tingin ko hindi ganun kadali ang mga bagay. Ang marka ng singsing na iniwan ng nanay mo ay eksaktong kapareho ng logo ng Orky. Siguradong may connection ang dalawa. Nagdilim ang mga mata ni Tyson bago muling nagpatuloy. Kung gusto mo, tutulungan kitang mag-imbestiga. I think may kinalaman si Alex sa mama mo. Dahil dito, ay nakaramdam na kaba si Celia. At may sumagi sa kanyang isipan. Nang sabihin ni Alec kay Nora na anak siya nito, hindi niya maiwasang maniwala. Tahanan ng pamilya Hudson, habang nag-i-scroll si Max sa mga balita, isang malupit na idea ang pumasok sa kanyang isipan. Alam niya kung paano siya makakapanggulo. Sa telepono, tinanong niya ang kanyang asistan. Nakita mo na ba ang balita? Siguradong nakita ito ng lahat. Siguradong kumakalat na ito sa buong lungsod. At nasisigurado ni Mac na nakita na ito ng kanyang lolo. Sir, binabantayan ko ang bagay na ito. Parang may iba pang nagtutulak. Hindi na natin kailangang magdagdag ng panggatong sa apoy. Tugon kay Mac ng kanyang asistan. Mukhang nalilito si Mac at hiniling sa kanyang asistan na siyasatin ang buong sitwasyon. Pagkababa niya, ay nakatanggap siya ng isa pang tawag. Ito ay isang hindi kilalang numero. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, sinagot niya ang tawag. Sino to? Ang boses sa kabilang dulo ay parang hindi totoong tao at ito ay halatang inedit. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Tandaan mo lang na matutulungan kitang alisin si Tyson Hudson. Naligo si Tyson pagka-uwi kasama si Celia. Samantala, si Celia ay nakahiga sa sofa. Nagbo-browse ng isang social media platform. Hindi na siya nagulat nang makitang mainit pa rin ang paksa. Nagkaroon siya ng interes sa pinag-uusapan ng iba.
Casual niyang binasa ang komento sa isa sa mga post. If I recall correctly, hindi ito ang unang beses na nasangkot ang babaeng ito sa ganyang chismis. Siguradong napaka-compromise ng asawa niya. Ayaw pa niyang makipaghiwalay. Kahit nalaman niyang niloloko siya ng asawa, nakakahiya naman sa side niya. Nagtatrabaho ako sa parehong kumpanya ni Celia. Alam ng lahat na inaakit niya ang mga nakakataas upang makakuha ng mabilis na landas sa kanyang karera. Ang masama pa nito, marami siyang mga kasamahan na natanggal sa trabaho. How could you be so brutal? Hindi man lang siya ginulo ng kasamahan niya. Kung makikipagtulungan ako sa kanya, parang pinatay ko na rin ang sarili ko. Sa pagbabasa ng mga bulgar na komento, nakaramdam si Celia ng konting salungatan. Ang mga netizens ay palagi nagkokomento sa mga nais nila nang hindi sinisiyasat ang katotohanan. Gayunpaman, kapag ang mga maling alingaw ay nalinis, sila ay makakawala at hindi kailanman hihingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali. Sila ay isang grupo lamang ng mga duwa. Itutuloy na sana ni Celia ang kanyang pagbabasa. Biglang may umagaw sa telepono niya. Nag-angat siya ng ulo dahil sa pagtataka at nakitang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Tyson. Katatapos lang nitong maligo, umupo ito sa tabi niya at niyakap siya. Sel, huwag mong isapuso ang mga komento nila. Mabuti pa ay maligo ka na at pumasok ng maaga. Ako na ang bahala sa mga chismis. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makaapekto ito sa buhay natin. Tumango si Celia at naligo. Pumasok si Tyson sa study room at tinawagan si Brian. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Alisin mo ang lahat ng paksa at hashtag tungkol kay Celia sa lahat ng mga platform ng media. Pinahihintulutan kitang gamitin ang pangalang Nolan Reyes para gawin ito. Alamin mo din kung sino ang nasa likod nito. Hindi ko hahayaang patuloy nilang sirain ang pangalan ng babaeng pinapahalagahan ko. Kinabukasan, nang pumasok si Celia sa trabaho, wala na ang lahat ng trending topics at balitang may kinalaman sa kanya. Gayunpaman, ang mga chismis tungkol sa kanya ay masyado nang matagal na nagtitrend. Kaya marami nang nakakaalam tungkol sa mga chismis. Pagpasok pa lang ni Celia sa kumpanya, ramdam na ramdam niya ang mga mata ng lahat sa kanya. May mga nagbubulungan pa sa likod niya. Gayunpaman, napakalakas na kanilang mga bulong na para bang nakalaan sa kanyang pandini. Sinabi ko naman sa iyo dati na ginagamit niya ang kanyang sex appeal para marating kung nasaan siya ngayon at hindi ka naniwala sa akin. Ngayon, kahit ang mga tao sa labas ng kumpanya ay alam na rin ang tungkol dito. Hindi ba niya idinidiin ang bawat isa ay dapat umasa sa kanilang sariling lakas upang makilala. Hindi ko nakikita ang lakas niya. Anyway, sa tingin ko wala akong chance to get promoted dahil hindi ko alam ang sining ng pang-aakit. Siguradong makapangyarihan ang mga diskarte niya sa pang-aakit. Nakuha niya ang pabor ni Mr. Reyes. Pati na rin ang CEO ng Orky. Di ba may asawa na siya? Ibig sabihin, 3 lalaki ang pinagsasabay-sabay niya. Nang ma-promote si Celia ng ganun kabilis, hindi niya sinasadyang nasaktan ang maraming kasamahan. Sa tingin niya ay may mga taong sasamantalahin ang mga pagkakataong kutyain siya. Gayunpaman, maaari lamang niyang tiisin ang mga insulto. Kung tutuusin, naging masama na ang sitwasyon. At ayaw niyang lumala pa ito. Ilang babae ang abala sa pagchichismisan sa coffee room at walang kamalay-malay na si Sally ang nasa pintuan at nagtatawanan pa ang mga ito. Si Nora na pumunta doon ay narinig ang mga pag-uusap. Hindi siya sunod-sunuran katulad ni Celia. Hindi niya kinaya ang pagpapahiya sa kaibigan. Kaya sumugod siya at pinagsabihan ang mga ito. Kung meron kayong oras para magchismisan sa likod ng mga tao, mas mabuting gamitin niyo ang oras para pagbutihin ang inyong mga kakayahan. Ang inyong mga kakayahan ay mababa lamang at naiinggit kayo sa iba. Lilipad muna ang mga baboy bago kayo mapromote sa posisyon ni Celia. At dahil hindi kayo nasisiyahan sa inyong kumpanya, tutulong akong iparating ang inyong mga nararamdaman kay Mr. Reyes at nasisiguro kong magiging masaya siya na hayaan kayong umalis.
Nagpalitan ng tingin ang mga babae at nakaramdam ng galit. Ang isa sa kanila ay tumayo at lumapit kay Nora. Miss Aston, huwag mong hayaing dayain ka ni Celia. Bagamat totoo na hindi masyadong mataas ang kakayahan namin. At least totoo kami. Hindi katulad ni Celia. Nakipagkaibigan siya sa'yo at nasiyahan sa mga binipisyong hatid mo. Pero kapag wala ka, inaakit niya si Mr. Reyes. Hindi niya deserve ang kabaitan mo. Sinulya pa ni Nora si Celia at muling bumaling sa taong nagsalita at pinabulaanan ang sinabi nito. Walang kinalaman sa iyo ang aking kaibigan. Kahit niloloko ako ni Celia, wala ka sa posisyon para sisihin siya. Kung ayaw mong malaman ni Mr. Reyes na pinagchichismisan niyo ang inyong superior sa oras ng trabaho, bumalik kayo sa trabaho niyo ngayon. Ang mga babae ay napakamot sa ulo at umalis pagkatapos pagalitan ni Nora. Lumingon si Nora at inaliw si Celia. Paano mo hinahayaang ibuli ka ng ganito ng mga nasasakupan mo? Supervisor ka nila. Please act like one.